Okay, so ito yung bagong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Taon-taon inaabangan yung Note series phones ng Redmi. At this year, marami ulit silang nilabas pero uunahin natin tong best nila. MediaTek Dimensity 7200 Ultra, 200 megapixel camera, 120Hz curved AMOLED display, sobrang bilis na charging speed, may 12 gigs na RAM at hanggang half a terabyte na internal storage. Nilagay ko yung SIM card ko dito ng ilang araw para magamit ko talaga. So marami tayong pag-uusapan dito after mong mag-subscribe. Goal namin ng mga 500k subs this year. At alam kong may pagka-ambisyoso, pero gagalingan namin para makuha yung subs nyo. So kung sakaling makatulong to sa'yo, subscribe. At kung hindi naman, subscribe pa rin dahil mag-i-improve pa kami sa mga susunod na videos. At follow nyo na nga rin pala kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so start muna tayo sa design at build quality. Pagdating sa looks, ang gandang design nito para sa akin. Ang ganda ng dual tone design sa black and white version at best option para sa akin tong purple kasi medyo kakaiba pero andyan pa rin yung pagkasimple at elegante ng itsura. Sa build quality, wala rin akong marereklamo kasi una, may official IP68 water and dust resistance to. Same sa mga latest flagship phones natin, so kahit malubog sa tubig, protektado pa rin. Yun nga lang syempre, huwag nyo pa rin sasadyain. Protection lang yan kung sakaling mahulog or matapunan ng tubig yung phone natin. Isang flagship feature din sa build, yung Corning Gorilla Glass Victus Protection dito sa screen. Kahit na hindi na ito yung best ng Corning ngayon, solid na glass protection pa rin. Yung frames as expected sa price made of plastic, pero ang kinaganda naman, may aluminum sa loob yung mga sulok para mas mapatibay. Tapos in terms of ergonomics, medyo mabigat. Hindi naman sobra, mas mabigat lang ng konti kumpara sa karamihan ng mid-range phones ngayon. So ang magdadala dito in terms of comfort ay yung curved na gilid. Naka-curved glass tayo sa parehong harap at likod, kaya komportable rin natin itong mahahawakan. At bukod sa pagiging curve, marami pang pwedeng magustuhan sa display. 6.67 inches yung size, so bagay sa mga mahilig sa malaking screen. AMOLED panel na rin, so syempre andyan yung vibrant colors, deep blacks, and very good viewing angles. Super solid sa panonood ng videos. Naka-Widevine L1 nung chinek ko sa Netflix, so wala rin problema sa playback resolution. May support for HDR10 Plus and Dolby Vision. Screen resolution is also a little higher than Full HD Plus. 1.5K yan, so mas sharp ng konti, kaya Crystal Res AMOLED din yung tawag ng Xiaomi dito. Tapos pagdating sa brightness, hindi rin nagpatalo kasi hanggang 1800 nits yung peak brightness dito, which is super close na rin sa 2000 nits peak brightness ng latest iPhones na halos triple ang presyo. Tapos sa ilang araw na paggamit ko, nakita kong mabilis at accurate din yung in-display fingerprint scanner. At syempre, super smooth na rin tignan dahil nga sa 120Hz na screen refresh rate. So kumpleto naman sa magagandang features yung display. At masasabi ko na flagship experience na rin talaga. So, kung may pupunahin man ako dito, medyo oversaturated yung timpla ng kulay out of the box na mas napapansin ko sa skin tones ng mga vloggers na pinapanood ko. So, buti na lang meron tayong option para timplahin yung kulay sa display settings. Malakas din yung dual speakers dito at maganda rin yung tunog for a mid-range phone. For sure, magugustuhan to ng karamihan sa atin. Klaro yung vocals kapag nanonood ako at masasabi kong pwedeng-pwede na rin pang sound trip. Now, isa rin sa pinagmamalaki ng Xiaomi dito yung camera. 200 megapixels yung main shooter na may kasamang 8 megapixel ultra-wide, 2 megapixel macro at 16 megapixels na pang selfie. Unahin natin saglit yung mga pampadagdag na camera lang. Ito yung kuha natin sa macro cam. Hindi maganda at expected na rin naman natin yan. Ultra-wide camera, pwede na kung sakaling kailangan mo talaga ng ultra-wide shots. Pero personally, hindi ko rin masyadong gagamitin kasi kung gusto mo ng magagandang photos, main camera talaga yung gagamitin mo. At yes, magagandang photos kasi again, gamit ko nung gumala kami at nakapag-take ako ng maraming photos dito. At in terms of sharpness and details, pasadong-pasado sa akin to, lalo na considering the price. Maganda rin yung kulay, saktong tingkad lang para magmukhang buhay yung photos natin na at the same time, may pagka-natural pa rin yung looks. Dynamic range is also decent, tulad ng makikita nyo dito, against the light talaga yung kuha, so medyo soft, pero well exposed pa rin yung subject.
Yung kuha dito, ganun din. May pagkakataon na blown out yung ulap or yung langit, pero kung tatimingan naman natin yung shot, like hahayaan muna nating makafocus ng maayos yung camera, makakakuha tayo ng maayos na details. Yung photos namin ng mga reptiles na gustuhan ko rin, kasi kuhang-kuha yung totoong kulay ng mga hayop. Tapos napansin ko rin na kapag tao yung subject, medyo sinosoften niya yung mukha natin kahit na wala naman tayong ina-apply na filter. Konti lang naman, hindi naman over, so depende yan sa tao kung positive o hindi. At syempre, hindi rin lahat maganda dito. Napansin ko rin kasi na hindi to ganun kabilis kumuha ng pictures, so kung moving yung subject mo, like for example, lumalangoy na isda, or sa kaso ko, 2 years old na bata na laging naglalaro, expect mo na may mga blurred photos kang makukuha, so kapag ganon, kumuha na lang tayo ng 3 to 5 shots para mas sure. May ilang mga photos din na medyo madilim yung kuha, lalo na pag hindi tao yung subject. Konting adjust lang naman yan sa brightness, pero mas maigi ng alam nyo rin. Tapos pagdating naman sa colors, sinabi ko kanina na most of the time maganda at most of the time kasi may mga pagkakataon pa rin na masosobrahan sa tingkad yung kuha, tulad na lang dito sa mga Chinese lanterns. Mapapansin talaga nating boosted yung kulay red. So yun, hindi perfect pero overall, pasadong-pasado sa akin yung kuha sa main camera at considering na nasa 20k plus lang at hindi naman flagship tong hawak natin, happy na ako sa mga photos na nakuha ko dito. Yung selfie cam naman, sakto lang. Okay yung colors, kaya lang may pagka-soft din talaga. So eto yung isang bagay na dapat, as in, dapat talagang i-improve ng Xiaomi sa mga susunod na Redmi Note series. Para sa akin, sa ganitong price, dapat mas gandahan pa nila. At isa pa, pagdating kasi sa video recording, limitado pa rin tayo sa 1080p. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Hanggang 1080p 60fps tayo dito. Naka 30fps tayo ngayon para mag-match sa YouTube video natin. At okay naman yung quality kung pang video calls lang naman as long as meron tayong proper lighting. Tulad ngayon, meron akong softbox dito. Yun nga lang sa panahon kasi ngayon, dumadami na rin yung mga phones na kayang mag-record in 2K or even 4K resolution sa mas mababang presyo. So sana ma-improve to ng Xiaomi sa mga susunod na release nila. Sana magka 4K na or kahit 2K 30fps man lang sana sa front-facing cam. At gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphones. So let me know na lang din sa comment section kung pasado sa inyo. Ito naman yung videos ng main camera. Hanggang 4K 30fps tayo dito. Unfortunately, walang 4K 60 pero okay lang naman sa akin yun dahil tulad ng makikita nyo dito, stable yung kuha natin even at 4K. Sharpness and details, goods din. Hirap lang talaga kapag maaraw at may pagka-over-sharpened din minsan, but still, pasadong-pasado pa rin for a mid-range phone at magagamit mo talaga pang capture ng moments tulad na lang nito. Wow! Yay! Pagdating naman sa performance, again, MediaTek Dimensity 7200 Ultra yung chipset na gamit. Hanggang 12 gigs yung physical memory na LPDDR5 na, tapos hanggang 512 gigs na rin yung internal storage na UFS 3.1 na rin. Now, kung performance ang pinaka-priority mo sa isang phone, like for example, hardcore gamer ka, may mga phones na papantay or mas malakas pa nga dito sa mas mababang presyo. Like for example, the Poco F5 at yung bagong labas lang din na Poco X6 Pro. Pero hindi nangangahulugan na mahinang chipset to kasi malakas din yung 7200 Ultra at kung hindi naman graphic-intensive games yung iraran mo, I don't think nakakapusin ka sa performance. More than 700,000 points din yung nakuha kong Antutu benchmark score, which is 200k higher din kumpara sa last year's Redmi Note 12 Pro Plus. So maganda-gandang upgrade din yung ginawa nila at tulad nga ng pinopoint out ko kanina, kung ang gamit mo lang naman sa phone social media, YouTube, Netflix, productivity and banking apps, hindi sasakit yung ulo mo dito dahil kayang-kaya yung mga yan. Sinubukan ko pa rin for gaming, syempre para magka-idea kayo. Sa ML, meron tayong ultra settings at halos lagi ring nasa 100 plus FPS yung binibigay sa atin. Pinakamababa na yung 70 plus FPS kapag clash at kapag marami na talagang character sa screen but still smooth pa ring tignan. So kung ML player ka lang, hindi ka talaga madidisappoint. CODM, very smooth din sa kahit anong settings na piliin natin at wala ring delay sa gyro. Tapos kung sakaling gusto mong mag-Genshin Impact, playable din naman. Tinest ko yung highest preset, 60 FPS mode at madalas tayong papalo ng 40 plus FPS. So kung gusto mo ng mas smoother experience, pwedeng iset lang natin yung settings sa medium. Pagdating naman sa thermals, well,
nag-iinit din. Umabot tayo ng 41 degrees sa 120 FPS mode ng ML at 40 degrees din sa Genshin. 24 degrees yung room temperature sa testing natin, tulad lang din dati. So expect na magiging mas mainit pa yan kung nasa mas mainit na lugar ka at lalo pa kung naka-mobile data ka while gaming. So overall, good performance yung makukuha natin. Not the best phone for hardcore gamers, but definitely enough performance na para maging maganda yung overall experience ng karamihan sa atin. At okay na okay din for casual gaming. MIUI 14 based on Android 13 pa rin yung operating system out of the box. At nakakapagtaka lang kasi yung Poco X6 Pro na mas mura dito ay naka HyperOS Android 14 na kaagad. So para sa akin mas okay sana kung ito yung naging first Redmi phone na naka HyperOS dito sa Pilipinas. In terms of software support naman, 3 OS upgrades yung makukuha natin. So mas mataas na rin ang isa kumpara sa dati. Kaya lang since hindi nga latest yung version ng Android na naka-install out of the box, parang naging 2 OS upgrades lang ulit. 5,000 mAh yung battery capacity at sa PC Mark battery test natin, umabot ng more than 12 hours yung SOT, which is not bad pero hindi ko rin siya masasama sa makunat na battery talaga. Now, sabi ko nga kanina, andito yung SIM card ko ng ilang araw, gamit ko nung gumala kami at kahit sa araw na yon, hindi naman ako kinapos. Bali naka-mobile data ako nun sa biyahe gamit ng anak ko pang YouTube. Ginamit ko rin syempre for taking photos. At lobat nung pauwi na kami. But still, all day battery life pa rin at malamang mas matagal mo pang magamit lalo na kung hindi ka naman heavy user. Yung charging time syempre, tinest ko rin. 120 watt charging ulit tayo dito sa 13 Pro Plus at sobrang bilis nitong mag-charge. 31 minutes lang from 1 to 100%. Tapos kapag binoost pa natin yung charging, sakaling nagmamadali talaga tayo, mahigit 20 minutes na lang yung aantayin natin para mapuno. Again, very useful kapag nagmamadali tayo. Para naman sa iba pang mga features, meron tayong IR Blaster, Wi-Fi 6, NFC, at Bluetooth 5.3. Haptic feedback is good naman. Siguro wag lang i-expect na mala-flagship yung feedback, of course. Meron din tong heart rate monitoring sa may fingerprint sensor. Video call sa Messenger, okay naman lahat. Tapos yung 5G signal nung gumala kami, okay din naman at wala rin akong na-encounter na problema. Malakas naman yung naging sagap sa talk and text na SIM card ko. Now again, available na itong Redmi Note 13 Pro Plus sa Shopee, Lazada, at pati na rin sa mga Xiaomi stores. Yung 12/512 variant ay nasa 23,999, tapos yung 8256 naman ay nagkakahalaga ng 20,999 pesos. Itong sa akin, nabili ko for 18,249 dahil sa mga vouchers at early bird promo. So ilalagay ko yung link kung saan kayo pwedeng bumili online at click nyo na lang yan kung sakaling kukuha kayo. Pros and cons ulit bago natin balikan yung presyo. Maganda yung main camera for taking photos at kahit yung 2x, 4x zoom, maganda pa rin yung output. Yung performance, goods din, malakas at more than enough na para sa karamihan ng mga apps. Solid din yung display, curve 120Hz sa AMOLED panel. Panalo yung dual speakers, battery life okay din naman, sobrang bilis mag-charge at 120 watts. Ang ganda ng design, may IP68 rating, tapos protected pa ng Corning Gorilla Glass Victus. At again, malaki rin yung RAM at storage natin. Ngayon, para naman sa mga cons, yung selfie camera kailangan ng i-improve para lumagpas na siya sa sakto lang or pwede na comments. Yung ultra-wide at macro, alam kong hindi sila makikinig, pero pwede na kahit 2 camera lang, wide at ultra-wide. Tanggalin na yung macro, tapos mas magandang ultra-wide camera na lang yung gamitin. Nakakapanghinayang din na Android 13 at MIUI 14 pa rin yung software out of the box. Mas maganda sana kung HyperOS Android 14 na. Tapos yung bloatwares naman, sana mabawasan din since nasa 25K price point na rin naman tayo at yun lang. Yun lang kasi ang gandang phone ito. Sa SRP na 21 to 24K, not bad. Good deal na para sa akin. Pero masasabi kong mas sulit siya kung makukuha mo ng naka-promo. Tulad ko, 18K plus ko lang nakuha. So, sa ganung presyo, sulit to para sa akin. Kaya kung sakaling makakapag-antay-antay ka pa ng susunod na sale, mga sulit sweldo sale, 3,3, 4,4, 5,5, syempre mas okay kapag ganon. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, please subscribe. Tulungan nyo kami sa 500K subs. Links kung saan pwedeng mabili ng naka-promo, nasa description. Kung naghahanap ka ng mid-range phone na solid yung performance, click mo lang to. At kung budget phone naman ang kailangan mo, check mo tong phone na to.